Tila balik sa pre-pandemic levels ang traffic sa EDSA mula nang magluwag ang COVID-19. Paano pa pag naramdamang lalo ang Christmas rush? Lalo't umakyat na sa mahigit 30 ang mall sa EDSA o mga kalapit na kalsada. Ibang usapan pa ang iba pang dinarayong bilihan at pasyalan tuwing Pasko. Kaya pinag-aaralan ng Metro Manila Development Authority o MMDA na tanggalin na lang ang window hours ng number coding scheme. Kung ngayon walang coding mula alas 10:01 ng umaga hanggang alas 4:59 ng hapon dahil sa window hours. Sa mungkahi, aalisin ang window hours kaya tuloy-tuloy ang coding mula alas 7 ng umaga. Bagamat mas maagang matatapos dahil hanggang alas 7 ng gabi na lang. Hiwalay pa rin ang coding scheme ng Makati. Aprobado na yan nito pang October 6 ng Metro Manila Council pero hindi pa ipinapatupad. Pag-aaralan daw muna ng MMDA ang sitwasyon ng trapiko mula November 6 hanggang November 12. Inihahanda lamang po namin ito para kung sakali na kailanganin, lalong-lalo na kung sobra ang pagbibigat ng daloy ng traffic, ay atin na pong kaagad mai-enforce. Aprobado na rin ng Metro Manila Council ang mas mataas na multa para sa mga iligal na gumagamit ng bus lane. 5,000 pesos ang multa sa unang paglabag. Pataas yan ng pataas hanggang 30,000 sa ika-4 na may kanselasyon ng lisensya. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.